Good morning, tayo po muli magbahagi na ating devotion sa Proverbs chapter 17 verses 1 to 5. Sabi dito, kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan. Mabuting di hamak kaysa malaki, ngunit magulong handaan. Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamahanahin ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. Ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama, at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Ang nanlalait sa mahirap ay humahamak sa may kapal, at ang nagagalak sa kapahamakan ng iba'y mayroon ding pananagutan. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Grabe, siksik po ang matututunan natin sa verse na nakaata sa atin, no? So, sa number 1 pa lang, di bali nang mahirap ang buhay natin, basta mayroong kapayapaan. Sapat na yun. So, kahit na mapasaiyo man ang buong yaman ng buong mundo, pero wala kang kapayapaan, wala kang Kristo sa buhay mo, salat ka pa rin maituturing. Ang ganda rin sa number 2, normal naman na ang anak ang magmamana ng yaman man yan, or kahit yung reputasyon ng magulang, yun din ang pagkakakilanlan ng anak, na uy, anak yan ni ganito, anak yan ni ganito, diba? Two-way siya, na reputasyon din ng magulang yung ginagawa ng anak, kahihiyan din ng magulang yung ginagawa ng anak. So, two-way siya. Pero ang Diyos, kaya niyang palitan yon ng mabuting servant, kasi si Lord pa rin nakakasiyasat, no? So, number 3, ganda din siya kasi nga doon mo makikita yung pureness ng isang tao kapag dumaranas siya sa matinding pagsubok. Kagaya na inahanil tulad siya sa pilak at ginto, na makikita mo kung dalisay dahil dumaan siya sa maraming proseso. Ganon din ang isang tao. So, sa number 4, sabi naman dito, totoo talaga yung sa number 4 na what comes around goes around. Yun talaga yun na ang taong masama, doon siya makikinig talaga sa masasamang payo. Kung ikay sinungaling, abay, ganun din talaga. Ganun din mga follower mo, mga sinungaling din. So, same feather, flock together. Number 5, pag tayo talaga nangungutya, ng alipusta sa mga mas mababa sa atin, yung mga hindi kapantay mo, o kahit sino, actually, kapwa natin, siya rin inalipusta mong Panginoon. Siya, kaya dapat maging aware tayo, no? At lalo na yung kapahamakan ng kapwa natin, tuwang-tuwa tayo, hindi pala dapat ganun, no? Halimbawa, may kumakalaban sa atin, makaaway natin, kapag napahamak sila, wag natin itang ikatuwa, dapat ipanalangin pa rin. Yun po ang utos ng Panginoon. So, yun lamang po. Magandang araw. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Kawikaan, chapter 17, verse 6 to 10. Ang mga apo ay puto ng katandaan, ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. Ang pinong pananalita ay di mahanap sa mangmang, ni ang kasinungalingan sa taong marangal. Sa paniniwala ng iba, ang suhol ay parang salamangka, kaya lahat ay makukuha kung may panuhod ka. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan.
Ngunit ang pagpapakalat ng kahinaan ay sumisira sa pagkakaibigan. Ang matalino natututo sa isang salita, ngunit ang isang mangmang ay hindi hampasin ng walang awa. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 17, talata 11 hanggang 15. Ang nais ng masama ay paghihimagsik, kaya ipapdadala sa kanya'y isang sugong malupit. Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawa ng anak, kaysa kausapin ang isang mangmang na lublob sa kahangalan. Kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Ang simula ng kaguluhay parang butas sa isang dike na dapat ay sarahan bago ito lumaki. Ang humahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Proverbs, chapter 17, verses 16 to 22. Ang sabi po dito, walang katuturan ang gumugol para sa pag-aaral ng isang taong pumili na siya'y maging mangmang. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay kapatid na tumutulong. Ang mga ngakong magbayad para sa utang ng iba, kamangmangang maituturing ang kanyang ginagawa. Ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan at ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Ang masamang isipan ay hindi unlad, ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Ang mga magulang ng anak na mangmang, sakit sa damdamin ang nararanasan. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Amen. Purihin po po nun sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Proverbs chapter 17 verses 23 to 28. Ang masama ay tumatanggap ng suhol mula sa sinapupunan upang ipahamak ang daan ng kahatulan. Karunungan ay nasa harap ng mukha ng nag-uunawa, ngunit ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. Ang mangmang na anak ay hirap sa kanyang ama at kapaitan sa nanganak sa kanya. Parusahan naman ang matuwid ay hindi mabuti. Nisaktan man ang mahal na tao dahil sa kanilang katuwiran. Siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman at siyang may diwang malamig ay taong nag-uunawa. Ang mangmang man, pagka siya'y tumatahimik, ay nabibilang na pantas. Pagka kaniyang tinikom ang kaniyang mga bibig, ay inaari siyang mabait. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.